at sa ating napakagaling na political leader, ang Speaker ng House of Representatives, Speaker Martin Romualdez. Sana daw madagdagan yung budget ng Department of Education, Mr. Speaker. Thank you. Nangako na po si Speaker at ang Chairman ng Appropriations. His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Marie Luis Araneta Marcos, Department of Education Secretary Juan Edgardo Sani Angara, Quezon City Mayor Belmonte, distinguished guests, friends, ladies and gentlemen, magandang hapon po sa inyong lahat. Una sa lahat, isang mainit na pagbati sa lahat ng mga guro na narito ngayon hapon. Palapakan po natin kayo lahat. Sa araw na ito, sama-sama tayong nagpapasalamat ang nagbibigay ng pugay sa inyong dedikasyon at malasakit. Pagsaludo rin po sa inyo sa hindi matatawarang sakripisyo para sa kinabukasan ng ating kabataan, ng ating inang bayan. Sa pumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy nating isinusulong ang pagpahalaga sa edukasyon bilang pundasyon ng isang bagong Pilipinas. Ang mga guro bilang haligi ng ating sistema ng edukasyon ay nagbibigay ng liwanag at gabay sa bawat batang Pilipino upang makamit ang kanilang mga pangarap. Hindi ko makakalimutan ang isa payo ng ibinigay sa akin ng aking guro nung ako'y nag-aaral pa. Nasa kabila ng lahat ng pagsubok, laging may paraan upang makamit ang tagumpay. Ito ang mga aral na patuloy na itinatanim ninyo sa inyong mga estudyante sa araw-araw. Ngayong araw, sa temang ng Together for Teachers, ipinagdiriwang natin ang inyong mahalagang ambag sa nation building. Ang inyong pagtuturo ay hindi lamang tungkol sa mga leksyon na silid-aralan. Ito rin ay walang humpay sa pagtutok sa paghubog ng karakter at kaisipan ng ating kabataan. Ang mga magiging leader at bayani ng kinabukasan. Kaya't harap ng lahat ito, nais kong bigyan diin ang aming pangako sa Kongreso na patuloy na susuportahan natin ang mga programa at batas na magpapabuti sa inyong kalagayan bilang mga guro. Kabilang dito, ang mas mataas na sahod, mga benepisyo, hanggang sa mga oportunidad para sa patuloy na pagunlad at pagsasanay. Nagbubulang kami ni Secretary Angara kanina at kinonsulta ko yung Chairman of Appropriations ng House at sisiguraduhin natin magdadagdag tayo ng mga classroom buildings at mga equipment kagaya ng mga laptop computers. Ang pangako namin ay hindi magtatapos sa salita lamang. Kasama ang buong administrasyon sa panguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sisiguraduhin namin na kayo ay may sapat na suporta at pagkalinga upang magampanan ang inyong tungkulin ng mas mahusay. Sa ating mga guro, kayo ang inspirasyon ng bawat Pilipino. Maraming salamat sa inyong walang sawang paglilingkod. Huwag ninyong kalimutan na sa bawat batang Pilipino, inyong natutulungan, kayong mga guro, ang tunay na bayani ng bayan. Muli, isang maligayang National Teachers Month sa inyong lahat. Mabuhay po kayo at inyong makabayang layunin. Maraming salamat at magandang hapon sa inyong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Hello. To our beloved guest of honor, who I will introduce later, to our beloved and ever-supportive First Lady, Ma'am Lisa Araneta Marcos. Isa rin po siyang guro ng abogasya sa West Visayas State University. Yan. Isa siya sa mga pinaparangalan namin. Happy Teachers Day, ma'am. At sa ating napakagaling na political leader, ang Speaker ng House of Representatives, Speaker Martin Romualdez. Sana daw madagdagan yung budget ng Department of Education, Mr. Speaker. Thank you. Nangako na po si Speaker at ang Chairman ng Appropriations. At andito rin po ang ating Chairman ng Basic Education, Congressman Roman Romulo, at ang ating mga kinatawan ng QC, and of course to our host Mayor, Mayor Joy, and the Metro Manila Mayors, to our DepEd Execom, to our RDs, Regional Directors, our host RD, Ma'am Joyce of NCR, good work. Sa lahat po ng teachers from all of our regions, magandang araw. Happy Teachers Day. Nabati ko na po kayo. Pero kailangan, maraming nagpapasalamat sa akin kanina. Sasabihin ko sa inyo,
ito ang taong dapat pasalamatan ninyo mamayang konti. Sa Mr. Chito Sobrepeña of Metrobank Foundation, thank you for this wonderful tradition. And to our partners, sponsors, and all the performers, all of who are doing this for free, Mr. President, and out of love for our teachers and for our educational system. Maraming salamat. Many of them are here. Hindi ko na po isa-isahin, pero alam ko po lahat ng ginagawa ninyo for our educational system. Thank you very much ho. Hindi ko po isa-isahin, pero sa mula nung inappoint po ako ng ating mahal na Pangulo, meron tayong nakikita at nararamdaman na mga magpagbabago, mga makabagong programa, mga magandang benepisyo. Umikot ako kanina, panayang pasalamat nyo sa akin. Sabi ko, hindi nyo dapat ako pasalamatan. Ang pasasalamatan po ninyo ang mga tao na binati ko po kanina at maririnig po natin. No other than the highest official of the land. Isa po sa unang sinabi niya sa akin, alagaan natin ang ating mga guro, mahalin natin ang ating mga guro. Dahil sila ay nasa puso ng ating sistemang pang-edukasyon. At hindi niyo po alam, ang lolo at lola po ni Mr. President, si Don Mariano Marcos at si Doña Josefa ay mga guro. And no less than our First Lady, Ma'am Lisa Marcos, ay nagtuturo na for how many years, ma'am? 20 plus years sa iba't ibang paaralan. Palakpakan naman po natin yung sakripisyo at contribution sa atin. So without further ado, ladies and gentlemen, please let us all warmly welcome, dahil dito sa Bagong Pilipinas, bida ang ating mga guro, bida ang ating mga educators, no less than the President of the Republic of the Philippines, Mr. President Ferdinand R. Romualdez Marcos. Thank you, Mr. President, for gracing this occasion. Maraming salamat sa kalihim ng ating DepEd, Secretary Sani. Magsiupo po tayo. Si Secretary Sani, meron na ako idadagdag pa na guro sa pamilya ko, ang aking mother. Nag-start siya mula nung nag-graduate siya ng high school, naging primary school teacher siya bago siya lumipat at nag-aral ng college. Pagkatapos niya ng college, ganun din. Nagturo uli siya. Kaya talagang, siyempre, para sa amin, talagang malalim ang tradisyon ng edukasyon sa pamilya namin. Kaya napakalaking bagay po na ako'y makarating dito ngayong araw. Pabatiin ko po ang ating House Speaker Martin Romualdez, lahat ng iba't ibang miyembro ng House of Representatives na nandito ngayon. Of course, ang ating host, Quezon City Mayor, si Quezon City Mayor Joy Belmonte, the other mayors of NCR who are here today, and of course, another teacher in my family, the First Lady Luis Araneta Marcos, na nagsimula siya magturo dahil dati practicing lawyer siya, pero nagsimula siya magturo nung ako'y naging gobernador sa Ilocos Norte. Nandun siya sa Northwestern College, doon sa Lawag. At mula noon, hindi na niya mabitawan. Pumunta pa sa PLM. Bago ngayon ay pumupunta siyang Iloilo para magturo every week. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Teresita Alsola, tama talaga si VP Inday Sara, protect VP Sara Duterte sa mga balingbing at tambaluslos ng mga politiko. Pahayag naman ni Randy Boldero, totoo talaga na sila lang talaga ang may control, hindi nagsisinungaling si VP Inday Sara Duterte. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Flordeliza Fernandez, booking si Romualdez at Co. May hangganan din kayo, dapat ipa-impeach na yan si Romualdez at Co. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.